Isa pang biktima ng umano'y investment scam ng kumpanya Freedom Life Advanced Global o FLAG Prosperity Marketing Incorporated ang lumatad para humingi ng tulong na mabawi ang perang ipinuhunan niya. Dalawa raw sa incorporators ito, mga opisyal din ng One Dream Global Marketing. Narito report ni Julie Segovia. Alam ko naman kapag masipag ka, hindi ka magugutom. Yun yung mga tao na gusto lang yung samantalahin ka. Yun, kaya po talaga sir, humingi ako talaga ng tulong. Nananawagan si Nanay Zita, Survivor Philippines Season 1 castaway, na biktima raw siya ng investment scam. Sa 15,000 daw na una niyang ipinasok, kumita siya ng 6,000 piso. Bukod pa sa bigay na bracelet, kwintas at wine. Kaya mas dinagdagan daw niya ang tayang pera sa pag-asang mas malaki pa ang makukuha. Sa 3 tao, bali sa 315, so ano siya, 45. Tapos, i-release sa isa yung 2-1, so mayroon pa silang matitirang 2-4. O tapos, itataya mo uli. So parang pag ganun, parang ang ganda ng explanation nila, sir. Kaya nainganyo po ako. Ang problema, sumali rin ang dalawa pang kaibigan sa investment, pero hindi na nakaranas ng payout. Ilang beses niyang binalikan ang opisina ng kumpanya pero sarado na ito. Hindi na rin daw niya makontak ang mga taong nagsali sa kanya sa investment. Nakadalawang balik na po ako dito, sir, na for rent na. Nag-invest din ako, pinakita ko sa kanila yung mga resibo ko na ako din man biktima. Sa records ng Securities and Exchange Commission o SEC, lumalabas na rehistrado ang Freedom Life Advanced Global o FLAG Prosperity Marketing Incorporated na sinalihan ni Nanay Zita. Pero hindi naman otorisado ang mga produkto at incorporators nito. Paulit-ulit na paalala ng SEC, huwag basta magtitiwala. Hindi lang daw record ng investment company ang dapat suriin, kundi maging ang kanilang mga produkto at taong nagpapatakbo nito. It's a matter of asking a lot of questions. And you should not immediately part with your money simply because of a promise of high return. Sa pagsisiyasat ng SEC, dalawa sa incorporators ng FLAG Prosperity ang incorporators din pala ng One Dream Global Marketing Incorporated. Nauna nang inireklamo dahil sa bilyong pisong natangay umano mula sa mga investors sa Lipa, Batangas. Payo ng SEC sa mga nabiktima ng investment scam, huwag daw mag-atubiling dumulog sa kanilang tanggapan. Marami raw kasing nagrereklamo pero hindi naman nagsasampa ng kaso. Kaya sa huli, nababaliwala lang din ito. We will file the necessary case against them. But then the SEC cannot do that unless they will try to cooperate. Sa mga nagdududa sa mga sasalihang investment, sumangguni sa website ng SEC para matiyak kung lisensyado o hindi. Julio Segovia, GMA News.